Magpatuloy tayo muna yung manalangin panandalian. Father in heaven, we praise and we thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we can come to you and we can seek your help, Lord God, your guidance even as we continue on with our lesson for today. Lord, we entrust to you ang aming pong stable internet connection as well as for the others who still coming in this class. Thank you, Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. And what? Bago tayo magpapatuloy ng ating lesson for today, this is a continuation of our discussion sa muscle groups, no? Ang ating pong muscular organ system. And in this slide, we can see parang yung analogy kung ano yung organ system sa katawan ng tao. Una sa lahat, makikita natin dito, sabi nga, that the muscular system is like the engine torque. Ano po yung engine torque? Para po sa atin na may kaalaman sa sasakyan, ang torque na sinasabi, ito yung lakas, no? Ito yung nagbibigay ng lakas. Ayan po, this is an analogy sa isang sasakyan. And kung ang muscular system ay engine torque, ang skeletal system naman ay yung tinuturing na car frame. Ito yung kung saan ay ito yung bumubuo ng sasakyan, no? If foot is injured, one cannot work well. No, kapag ang isang part po dito ay hindi po maayos sa sasakyan ito ay pwede pong pagewang-gewang po yan at maging malapit siya sa anumang sakuna. At ang sumunod naman ay the digestive system. Ito naman yung fuel, no? Yung fuel po na siyang dahilan upang ang isang sasakyan ay makatakbo, no? So yun po yun, may gasolina po yan and you have to put in the right amount of fuel or the exact kind of fuel para makatakbo yung sasakyan. Ayan. Okay? Ano naman yung endocrine system? Ito naman yung sinasabi dito na para siyang computer system, no, na isang sasakyan at karaniwan ngayon sa mga modern na mga sasakyan meron siyang sariling computer system, no, na siyang kumukontrol ng iba't ibang mga functions sa katawan. Siya nagbibigay ng parang indicator kung ano ang problema, kung mayroon man, at ano yung status ng takbo ng katawan ng sasakyan. And of course, yung lymphatic system naman ay para siyang dashboard, no? Yung dashboard na yan ay siyang nagpapakita ng ano ba yung mga nangyayari sa katawan at kung if there's a need para ito ay maproteksyonan, na-indicate niya, no? Na-indicate niya kung ano may mga problema, ano man yung mga problema sa sasakyan, no? For example, this one, no, itong part na to, kapag ka pumula po yung guhit, yung drawing na yan, it would mean for a while. 25.
It would mean na ano, yung malalaman natin, no? And like what I said kanina, pag itong pumula, ibig sabihin no may problema yung makina, no? This is the indicator na may problema po yung makina and by just merely looking at the dashboard. Okay. Ano pa po? Ayan. Ito naman po yung breathing mechanism ng sasakyan, no? Mantakin nyo pati sasakyan may breathing mechanism, no? Kailangan niyang huminga. And ito yung parang kumbaga, yung aircon induction, ito yung nagtumitiyak na mayroong ano, na hindi magkakaroon ng ibig sabihin nun, yung daloy ng hangin ay malinis at hindi magkakaroon ng choking, no? Kapag ito kasi nahaluan ng impurity, magkakaroon ng problema yung ating sasakyan. So very beautiful. The next one that we need to look at is ito naman po, no? Parang yung tambocho. This is the urinary system or yung exhaust system na kung saan yung mga waste sa sasakyan ay nai-eliminate, no? And otherwise, pagka hindi na-eliminate yan, yun, magkakaproblema din yung sasakyan. The same is true with the human being, no? Sa isang tao, kapag hindi po naging maayos yung palaihian, yun po, nagdudulot po yan ng problema sa isang tao, sa isang katawan. Okay? I think, ayun yung kabuuan na makita po natin na it could just be parang Aiken, no? Parang katulad po na isang sasakyan na kung saan ay kinakailangan maging maayos, maging kumbaga laging mayroon siyang regular, no? Mayroon siyang regular na check-up at making sure that once the certain part of this car is damaged, kinakailangan po yang ipaayos habang maaga pa. Okay. Sige po, tuloy tayo. Ngayon po, kahapon, o nung ah, last Thursday, pinag-usapan po natin yung muscular system at nabanggit na po natin yung iba't ibang mga bahagi ng muscles na siyang tulad na napag-usapan natin, ang pangunahing function po niyan ay to to make motion, to make movement sa katawan. And this of course in connection dito po sa ating pong skeletal system. And of course, tumutulong din po siya sa pagbibigay po ng sapat na init, no? Nagpuproduce po siya ng heat na kailangan sa katawan natin, no, para ma-maintain. And of course, isang napakamahalagang gawain po ng ating muscles without us knowing it, dito rin po dumadaloy yung mga masustansyang mga nutrients, no, na kailangan ng ating katawan through the blood vessels that goes through or passes through the muscular system. Ayan po. Sa ngayon ay magkakaroon tayo ng balik-tanaw doon sa ating napag-usapan at yan tulad na banggit natin may iba't ibang uri ng muscles and what are those different types of muscles? We have three types of muscles and these are the following. Yung skeletal muscle, ito yung ika nga, this is a type of a muscle that's voluntary. Pag sinabing voluntary ay mayroon pong conscious effort sa ating pong isipan, no, through the nervous system at pagka sinabi pong iunat yung kamay, naiunat po natin, no. This is what we call voluntary. Pag sinabing voluntary ay mayroong conscious effort mula sa ating isipan. At ang pangalawang uri ng muscle which we have to remember is yung tinatawag nating smooth muscle. Paano po yung smooth muscle? Yung smooth muscle is isang uri po ng muscle na kung saan ay maituturing pong involuntary. Bakit po involuntary? Kasi kusa siyang gumagalaw, kusa siyang kumikilos na hindi natin namamalayan. But it is very essential sa katawan natin, no, sa katawan ng tao. Halimbawa, yung muscles na nagpapakilos ng mga dugo, no, sa pamamagitan ng blood vessel. So yun po yun, no? Hindi po natin namamalayan pero po siya ay gumagalaw upang magkaroon po ng circulation ng dugo sa ating katawan, no? Isa pong halimbawa, yung mga hollow organs na matatagpuan natin sa ating pong tiyan in our stomach. Ano po yun? Di ba? Tulad sinabi po na siguro na pag-alaman naman natin na pagka pinag-usapan pong digestive system, malaking bahagi po yung papel po ng ating stomach sapagkat dyan po dumadaan yung pagkain na ating kinain na nagkaroon na po ng digestion process and then kinakailan pang tuloy po siyang i-digest, tuloy po siyang i-process in such a way na
maitatransform po siya sa sustansya na kailangan ng ating katawan. So, yun, sa madalit sabi, pag sinabi po nating smooth muscle, ito po ay hollow, ito po ay merong pong butas, meron pong daluyan po yan na kung saan po siya ay kumikilos at sumusuporta po sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan. Ang pangatlo pong napakahalagang type na muscle na kailangan natin maunawaan ay yung tinatawag po nating cardiac muscles. Ano po yung cardiac muscles? Kung ang smooth muscle ay may tuturing na involuntary muscle, which means kumikilos po siya without our conscious effort, ang cardiac muscle naman po ay ganun din po yung kanyang pagkayari, no? Ganun din po yung kanyang gawain. At ito may tuturing din pong involuntary, no? And as the word itself says, pag sinabing cardiac muscle, it has something to do with the muscle sa puso, no? Sa puso ng tao. Ano po yung ginagawa po niyan? Ano po yung pangunahing gawain po ng ating pong cardiac muscle? Ang cardiac muscle po ay siyang responsible sa pag-pump, no? Sa pagbomba ng dugo po natin na siyang umiikot sa ating puso, no? Mula sa later on we will find out na ito umiikot sa ating puso sa pamamagitan po ng iba't ibang mga daluyan po na yan at siya din po ang siyang nagpupus ng ating pong dugo upang ito naman po ay magkaroon po ng circulation sa buong sistema ng katawan. At tulad na nabanggit po natin pag ang cardiac muscle po natin o ang ating puso to that effect ay isa pong napaka-masipag na bahagi ng ating katawan. Because the moment we're born until we die, no, until we die, yung puso po natin ay pumipintig po ng ganun at wala po yung tigil. The only time it will stop beating, the only time that it will stop functioning is kung wala na po tayong buhay. Ayan po yun, no? Balik-tanawan din po natin. Balikan na natin yung slide natin, no, patungkol po sa muscle. Ano po yung mga characteristic po ng muscle po natin? Number one, like what we said, contractility. Ibig sabihin yung ating pong muscle ay may kakayahan po siyang mag-shorten, lumiit, umiksi. At ang sumunod naman po ay extensibility. Extensibility means ito po ay naiuunat, no? Kung ang contractility ay nasa-shorten po yung muscle fiber na yan, pag sinabi na po natin extensibility, ito po ay nai-extend, ito po ay naiuunat. And yung elasticity naman, ito may kakayang bumalik sa dati niyang ayos. No? Kung ganito po ang haba po ng muscle, pag inunat mo yan at bumalik sa dati niyang ayos, yan po yung tinatawag po natin na elasticity. Elasticity. And the last but not the least is the excitability. Ano po yung excitability? No? Ito po yung nai-excite. Ito po yung nagre-respond. Kapag may stimulus, kapag siya ay pinindot, siya ay pinitik, by the way, pag siya pinitik, siya po ay nagre-respond, no? Katulad ng sinabi po natin, yung ating kaibigan na narito sa aking likod, sandali. Kuya, sandali ha. Ayan, si Kuya Bonnie. Ayan. Di ba yung tuhod po natin, pag pinipitik po, napansin niyo po yan, pag pinipitik po dito sa may patela, pag pinipitik po yan, gumagalaw siyang gano'n, no? Yan po ay isang uri po ng excitability, no? Nag-excite po siya. Nagkakaroon po siya ng, given the stimulus, nagkakaroon po siya ng movement, no? Kumikilos po siya. Okay? So, contractility, extensibility, elasticity, and excitability. Ayan. Now, how how many muscles are there? How many muscles are there? Sabi nga dito po, there's an approximate. Pag sinabi natin approximate, it means hindi po definite yung dami po niyan, pero approximation lang po, tansyahan lang po. At ang sabi po ng mga experts ay karaniwan po umaabot ng mga 640 muscles na mayroon po ang isang katawan ng tao, no? And then 40% daw ng body weight, ng bigat o mass ng katawan ng tao ay binubuo po ng 40% po ang may kinalaman po sa muscles. Ayan. Okay. So at least medyo nagkakaroon na po tayo ng ano po no ng brush stroke ika nga kung ano po yung muscular system, ano po yung kanyang iba't ibang characteristics, and of course ano di po ang bumubuo ng mga muscles. And like what I've said,
hindi naman tayo inaasahan ng DOH na i-memorize po natin lahat po ng mga muscles, but nevertheless, we have an idea kung ano po ang mga bumubuo ng ating pong muscular system. Now, review na rin po natin yung ating pong iba't ibang mga muscle groups, no? Ito yung turing na major muscle groups. Okay? Kasi po kaya sinabing major dahil hindi naman natin kailang suriin po yung 600 na mahigit na mga muscles, no? Ano lang yung pwede nang madaanan ng ating mga kamay kapag tayo po ay nagmamasahe. Okay? So, here in this image, ito po yung may tuturing po natin na, sorry, tumalon, na major na mga muscle groups. Okay? Ito po pagka nakaharap, ano po uling tawag po natin po doon? This one is facing in front. Ito po yung anterior. Pagka ang nakaharap po ay sa likuran, ang point of reference ay likuran, ito po ang tinatawag po na posterior. Okay. So what do we see here? Sa pagka nakaharap at even sa nakatalikod, ang deltoids na may makikita po dito sa ating pong balikat, no? Yung pinaka-lump po na sa balikat po natin. That is the deltoids. And by the way, nakalimutan po natin, sa harapan pala, ito ay mayroon pong missing po dito na tawag niyan na muscle group. Ito po sa harapan ay tinatawag po natin na frontalis. Frontalis. Ayan. The muscles in the front, particularly sa bandang ulo. Okay? And of course, ang isang sikat din na muscle na nandito po sa mukha ng tao ay yung tinatawag natin na zygomaticus. Zygomaticus. Go, sorry hindi ko masyado maisulat using this digital pen. Zygomaticus, no? Zygomatic. Ito po yung zygomatic bone po natin. Ito. Dito kay Bonnie, ayan. Look at Bonnie, ito po yung zygomatic bone, no? Kung saan ay naka-embed din po yung ating pong muscle na nagkukos po ng pagngiti, no? Kapag tayo nag-smile, yan po, ito po yung may kinalaman po diyan ay zygomaticus. Okay. And another thing which is not found here is yung part po na ito, no? Yung litid. Ano po yung litid? No? Ano po yung litid? The scientific name for that is sternocleidomastoid. Ayan, sandali Meron akong in-spell po dito kasi medyo mahirap po siyang i-spell, no? Ayan. Let's take a look at the next slide. Ayan. Yan, sternocleidomastoid. Ayan, okay? Ito yung spelling po ng sternocleidomastoid. Saan po yan matatagpuan? Ito po yung muscle na tawag niyon, nakalimutan ko na. Pababa po siya, oblique, no? Naka-oblique po yung kanyang positioning. Ayan po. Ayan, napagka tayo nagagalit, 'di ba? Lumalabas po yung muscle po dito, yung litid na tinatawag po sa Tagalog. Ayan po, 'yan ang tawag po niyan ay sternocleidomastoid. Okay. Ayan. Pagka nahirapan po kayo, ano bang sabihin yung litid. Ano bang other name for scleromastoid? Basta yun lang alam ko. Yung litid na yan. Yung litid, ito. Sternocleidomastoid. Ayan. Next. Ang susunod naman po, balikan na po natin yung kanina. No? Balikan po natin. Pag ito po ay may comparison po ng muscles na nakaharap at nakatalikod. So down below the pectoralis the deltoids, ito yung deltoids na sinabi natin kanina, yung baba po niyan ay yung tinatawag na pecs, no? Sa mga muscle build, mga nagji-gym. Ito po yung pectoralis, no? Pectoralis major kasi may minor din po 'yan, no? Or pectoralis. Pag sinabing pectoralis, ito po yung nasa dibdib po, no? Nasa dibdib ni kuya. Yan. Ito yung maganda dito. Okay? Yung muscle po na nabanda dito po sa bandang dalawat kaliwat kanan, ito po yung tinatawag natin na pecs or pectoralis.
Okay. And well, sa stomach pa rin, ano po, anterior and dito sa part ng torso, ito po yung tinatawag nating abdominus, no? Or abs. Abdominus. Yan. Yan po yung, di ba, pagka full develop po dyan, ito po yung parang pandesal na nandito po sa tiyan ng tao, no? Mayroon pong pandesal po dyan. Ito po yung abdominus. Abdominus muscle or the abs. Okay? And then katabi po ng ating pong abdominus muscle ay yung tinatawag po natin na oblique, no? Pag sinabing oblique, nandiyan po sa tagiliran, no? Parang kung kayo po ay nagti-training po sa CAT o sa mga, 'di ba, ROTC, pag sinabi pong oblique, march, 'di ba? Ang instead ng march sa pag ganun, eh ano po 'yan, ha? Ilang degrees ba 'yon? Yung kalahati po ng 45 degrees. Yan po yung oblique march, no? So kung ang normal na march ay pag ganon, ang oblique march ay pag ganon, no? Pag ano po siya. Okay. So this is the oblique muscles. Ayan. Bakit siya oblique muscles? Kasi dalawa po yan, no? Mayroon po sa left at mayroon din po sa right side. Okay. Ayon. Still, nasa anterior side tayo. Yung muscle po na banda rito po sa nakalump sa ating pong upper arm, ito po yung tinatawag nating biceps. Okay? Biceps. Ayan, yun po yung bukol po na nandiyan. And then, ang sa likuran naman, okay, yan, yung sa likuran nandito, yung kanina po ay biceps, ang sa likuran naman po ay triceps. Ayan. Okay. What else? Erectus spinae, yan, napag-usapan natin nung last week. No? Ito po yung erectus spinae. Actually, naka-stretch po yan hanggang dito sa neck. And ito po yung point of reference po niyan sa baba. Ay ito po yung sa ating pong glutes, no? Sa ating gluteals. O yan. Pag ganun po yan. I'm sorry, sa gitna po ng glutes po natin, paakyat po yan. Yan po yung erectus spinae. At ano po nagagawa po niyan? It can move the body, turn ano yan, maiikot po yung ating pong likuran. You can turn it towards the side and pabalik, or even it causes us to bend. Yan po, nagagawa po at naitutulong po sa nagagawa po ng ating pong erector spinae. Ayan, erector spinae. Yan. At yan, wag nating kalimutan yung sa front part naman po, meron po tayong nagbubultuhan mga muscles po dito. Ito po yung tinatawag nating quads. Ano po yung ibig sabihin po ng quads? Ibig sabihin po, binubuo po ito ng apat na mga large muscles, which are the following: rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, and the vastus intermedius. No? So, pag sinabi natin rectus femoris, ito po yung muscle po na sa bandang harapan po natin, harapan po o sa loob po ng ating pong femur, no? Yun po yung nakabalandra po doon. And then, meron po siyang iba't ibang vastus na types of muscles, which is the lateralis, vastus medialis, and vastus intermedius. Ayan. Okay? So, ano na po, kasi hindi naman to karamihan, pero you try, ito yung mga muscle groups na as much as possible, memoryado natin. Ano po? Para pagka nagkaroon po ng tanong yung si client, or whenever we would use it as a reference, wag nating sabing binte, wag nating sabing yung muscle sa harapan, kundi we just have to mention these names na ano po, major muscle groups po, ika nga. Okay. Okay. Tuloy po tayo. Yeah. Dali ah. Nagkaroon lang ko ng ingay dito sa aking... Anyway, sige po.
Okay, so tuloy po tayo as we move downward. Ito po yung ating pong pinag-usapan ay mga muscle groups mula sa ating pong what's this? Sa ating pong mula sa head patungo sa trunk and then sa upper extremities. And now, proceed naman po tayo sa ating discussion po ng mga muscles na sa lower extremity. But actually, yung kanina na pag-usapan na natin na quads, bahagi na po yan ng lower extremity. At yung sa gluteals naman, ano po yung sa gluteals natin, no? At tulad na banggit po natin, ito po yung muscles sa ating pong puwitan. I think tingnan natin yung isa pang ano natin slide. Ayan po. Okay? Gluteus or glutes. Ito po yung muscle sa ating puwitan. Yan binubuo po ng tatlong uri po ng mga gluteals, no, na glutes. Gluteus minimus, gluteus medius, gluteus maximus. Yan. So yun po yung tatlong uri po. Pero pwede na rin na gluteals. Okay? Pag sinabi natin gluteals, ito po yung muscle sa ating pong puwitan. Okay. And sa bandang baba po ng lower leg po natin, ito po yung gastrocnemius. Ayan. In other words, ito po yung tinatawag natin sa Tagalog na binte, no? Binte. This is the gastrocnemius. Ayan. At naikwento ko na rin sa inyo pagka ang mga kababayan natin ay nakatira sa mga bulubunduking mga lugar ay talagang ito po yung madalas na nade-develop, no? Kasi sa pag-akyat, sa pagbaba ng mga hilly part, no, ng mga bundok. Ayan. Ito po yung nade-develop po. Okay? And dito sa ating slide ay meron po tayong tinatawag na soleus. Ito po yung muscle po na banda po rito at tumutulong po sa stability ng ating pong katawan. Pag tayo naglalakad, pag tayo nakatayo, ayan po, tumutulong po ang ating pong soleus. Okay, so what else do we have here? Dali ha, medyo mayroong maingay lang sa aking system sa ngayon. I'll just try to check for a while. Dali. Okay. Ano muli yung ating muscle na matagpuan sa ating likuran? Tulad po sinabi po natin, ito po ay yung traps po o trapezius. This is the kite-like muscle that you can found sa likuran ng isang tao. And then, yan, nabanggit natin kanina yung erectus spinae. Yung erectus spinae na yan ay kalipunan ng mga muscles. No? Ano po yan siya? Saan po siya matatagpuan mula sa sacrum or sa sacral? Ayan. So mula dito sa sacral, paakyat po yan dito, no? At yan po ay tumutulong sa extension po and lateral movement po ng ating pong ng ating pong torso. And ayan. Latissimus dorsi is a broad flat muscle that occupies the majority of the lower posterior thorax. Ayan. So this is the lower posterior thorax. Ayan po yung lats. No? At yung ginagamit po ng mga bodybuilders na mga yung lat machine na sinasabi, yung ginagano po yan, no, na machine.
Yan po ay tumutulong po para ma-develop po yung lats muscle. Yan, latissimus dorsi. Okay. Lumbar area, ito yung sa bandang bewang. And again, this time, nasa ano po tayo, nasa parte po tayo ng posterior side ng katawan. This is the lumbar area. Yan, ito po yung mga muscles na nandito po sa lumbar area po. Ito po, actually, ito po yung part ng kapag isang tao po ay office worker. Yan, dito po yan na parte. Yan po yung madalas na napapagod po yung ating po mga kababayan na 8 hours na nakaupo sa isang upuan o sa isang computer chair. Ayan po, that's the lumbar area. Bandang likuran po, no? So, ayan. Okay. So, what else? Ayan, yung glutes natin, tulad sinabi po natin, yung iba't ibang klase ng mga glutes, there are 3 of them, gluteus minimus, gluteus medius, and gluteus maximus. Ayan po yan, no? So, yung glutes. Ano pa? Ayan, sa upper extremity naman po natin, brachioradialis. This is the superficial forearm muscle in the lateral forearm. Uli, ano pong ibig sabihin po pag sinabi po natin na superficial ay nasa ibabaw, no? Superficial is ibig sabihin po no nasa surface level. And yung pag sinabi naman nating lateral sa forearm, ito po naman ay sa bandang tagiliran, no? Yan po. Tagiliran, yan po yung tinatawag po natin na brachioradialis, no? Brachioradialis. Okay. What else? Yan. Nabanggit na natin kanina, yung sa deltoid, okay? The muscle that covers here at in fact yung deltoid po ay matatagpuan din sa likuran. Ito po ay anterior and then posteriorly makikita mo rin ang deltoid. Ayan. Okay? Sa Bisaya ang tawag natin diyan ay sharo, hindi nyo pa yan ma-memorize. Okay. Okay, so biceps uli. Ayan. Ito mo yung biceps natin. Kung ang triceps nasa likuran, si biceps naman ay nasa anterior side. Ayan. At nasa ventral part and lateral side. Ventral is front side. No? Anterior side is the ventral side. Biceps. Biceps. Okay, yan. We're done with triceps. And pronator, superficial layer of the anterior. Sa front uli. And ano po yung ginagawa po ng ating pronator muscles o pronator teres? It makes the hand move na ipo-prone position po. Yun po yung pronator. Siya po yung nagkukos po ng pagdapa ng ating pong palad o ng ating kamay. Okay, pronator teres. Pronator teres. Ayan. Okay? Ayan po. Pronator teres pa rin. Ayan. Okay? Supinator naman ay nagkukos ng kamay to move to do a supine position. No? Na isusupine po yung ating pong forearm. Okay, this is a broadly shaped muscle in the superior and posterior compartment of the forearm. Superior compartment, banda rito, and inferior compartment, banda rito. Ayan po. So, opposite po ni pronator ay yung supinator muscle. Pronator, pag ganon, supinator, supine. Ayan po. Okay. So, tuloy po tayo. Ayan, sa kamay naman po. Ano po meron sa kamay? Sa kamay is the thenar muscle. Ayan. Saan po yung thenar muscle? Ito po yung thenar muscle. Fleshy part sa base ng thumb. So kung ito po yung hinlalaki, ito po yung part po na nakalamp na muscle po dito. Yan po yung tinatawag natin na thenar muscle.
at kinokontrol niya po ang pagkilos po ng ating pong hinlalaki. No? It helps to function the fine movements of the thumb. That is the work of the thenar muscle. Okay? At naikwento ko na rin sa inyo nung ako'y nasa Japan, nung kami nagpupunot ng hilot, ay ito talaga dahil sa kahit na iilan-ilan lang yung amin pong minamasahe sa isang araw, pero kung sunod-sunod pong gagawin at yun nga, sa case po namin, sa case ko po, umabot po kami ng 6 na buwan sa Japan, ah, na kung saan kami po ay kabahagi po ng World Expo na sa Philippine Pavilion po ay talagang medyo nagasgas po yung aking thinner. Ito po yung talagang napagod ng gusto. Bakit po? Kasi yung amin pong massage lalo na sa bandang likuran, hindi naman natin magagawa yung Swedish massage. So what we do is we do pressing, no? Yun yung in application po natin na ating pong dry massage. Kaya yan po, ang napagod po ng gusto yung aking thinner. Ayan. Okay. And the next one here is sa low extremity naman. Bilang review po natin, ayan po, andito po yung ating quads, triceps, and nasa bandang baba po, ito po yung patella by the way, yung nasa tuhod po natin, yung patella part, ito po yung tuhod, no? Sa magkabilaan po yan. And the fibula bone, ito yung sa buto. And the tibia, mayroon po tayong muscles po dyan, no? At ayan po, wala na po tayong discussion dito sa mga masa sa bandang paa mismo, ano po. But suffice to say na yun po, marami po yung mga masa sa bandang diyan po pero hindi na po sa atin po nire-require ng DOH na makabisado natin po yan. No? Napaka-technical na po ng mga muscle groups na nandiyan po. Okay. So what else do we have here? Rectus femoris. Yan, paulit-ulit na tayo dito. Yung rectus femoris natin ay yung fleshy muscle na sa bandang tagiliran po natin na kasama po ng vastus lateralis, vastus medialis natin kanina na pinag-usapan. Yan po na banda dito po yan. At siya pong tumutulong para mag-cross yung knee natin, ma-flex no, yung ating pong lower extremity towards the opposite side, no? Nagagalaw po yan. Yan po. Rectus femoris. And to really have a deeper understanding ng ating quads ay ito po yung binubuo ng apat. Muli, nabanggit natin kanina, apat na mga muscle groups, the rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, and vastus medialis. Yeah. So, yan, if you happen to like, well, naglalaro po tayo ng soccer, yung mga ganun, ano? Yan po, napakalaki po ng role po ng ating po mga quads na ito, no, sa ating pagtakbo, sa ating pagsipa, sa paglalakad, sa pagtatalon. Ayan po. So, malaki po ang role po ng ating pong mga quads. And by the way, trivia lang po, kasi napag-usapan naman natin yung mga muscles. Sandali, nasa dila ko na. Meron ako itatanong sana sa inyo. Sino sa inyo nakakaalam kung ano yung muscle na pahaba dito sa banda dito? Yan. Sige. Let me ask you. Who is familiar sa muscle na nasa bandang harapan po natin dito? The longest muscle, the longest muscle in the human body. Go. May prize po yung unang makasagot. Sige. Sirit na po. Okay, ang the longest muscle, sino po? Sige, go. I'll give you time to give your answer. Si Leilani. Ay, okay. So, the longest muscle is sartorius. Ano po ang sartorius? Sartorius is
aside from the longest muscle, ito po ay matagpuan sa anterior part ng ating pong upper leg. Sartorius. Sorry, this is supposed to be S. Sartorius. Ayan. Okay? Sartorius. Sartorius muscle. And this is the muscle that you can find here mula dito sa hip bone, sa hips natin, pababa, across yan. Para sang sash. Kaya nga siya tinatawag na sartorius. It's like a sash, no? Yung mga binibining Pilipinas. Yan, yan. Sartorius, no? So tandaan po natin, this is the longest bone, or sorry, the longest muscle in the human body. Yan po dyan, ha? Naka-opposite po yan. Pero anyway, it's something that you have to know, although hindi naman yan exactly itatanong sa exam sa DOH, no? So, ayun po. What else? I think that's all about the muscles. No, nakapag-review na rin po tayo. Napag-usapan na natin yung iba kahapon. Let's see kung meron pa tayo sa lower extremity, hamstring. Ayan po, yung hamstring na yan. Ito naman po kung yung kanina po ay yung quads ay nasa harapan, yung hamstring naman po natin ay sa bandang likuran. At ang bumubuo po ng ating pong hamstring ay ang, sandali, mabala siya. Ay ang sumusunod, biceps femoris, longus, ayan, biceps femoris, longus, and semotendinosus. Huwag nyo na memorization po ito, pero hamstring is already more than enough. And membranosis, no? So yung hamstring po yan, marami po yan siyang, this is a group of muscle, ayan po, at malaking tulong po sa ating pong mga paglalakad, pagtatalon even, no? So hindi lang po yung hamstring, kung hindi yung quads po na sinabi po natin ay may kinalaman sa forward and backward movement, sa pagtalon, sa pagsipa, sa pagtakbo ng isa pong tao. And if you notice yung ating po mga atleta, ito po yung mga part po ng kanilang muscle ay talagang pinaglalaanan po nila ng sapat na pagsasanay, no? Yung lalo na yung siguro kung if you notice yung mga basketballista, no? Kasi ang bilis ng laging takbo ng takbo yan, no? Mga soccer players, yan takbo ng takbo po yan, no? Kaya malimit ito po talaga ang napapagod madalas, no? Yung ating pong hamstring tsaka yung quads po natin. Okay? Although yan, kapag ka may sapat na training, naging ano yan, no? Naging yung kanilang stamina is talagang to the max, no? To the max level yung kanilang stamina, kaya they could go for hours na nakakatakbo sila, nakakatalon sila without getting tired. Okay? Ayan po. Okay, so what else? I think that's all for today. Gastrocnemius sa binte. Ayan, this is the binte, gastrocnemius, and tibialis anterior, ito yung muscle natin nasa tibia, lower extremities. Ayan, okay. Sige po. So do you have any questions so far? Meron ba tayong katanungan regarding po sa ating pong discussion for today? Today we just focus on the muscle groups, no? This is the muscular system. At yung muscular system ay nakikita po natin kanina, napakahalaga sa isang katawan ng tao because it keeps us moving, it provides the locomotion, it provides also, it keeps our body warm, and also ito po ay malaking tulong sa pag-circulate po ng mga nutrients sa ating katawan sa pamamagitan po ng mga blood vessels na naka-embed, nakapaloob po sa ating pong mga muscles. Ayan po. Okay. Leilani, do you have any question? Wala naman? Okay. Sige po. So I think that's all for today on our discussion sa muscular system. And as we continue on with our discussion natin po sa sa ating pong skeletal system, sa muscular system, sa iba't ibang organ system sa katawan natin, tandaan lang po natin, these are just the idea na gusto ng DOH na maintindihan po natin for
At pagka mayroon po tayong working knowledge na sinasabi, then the moment our client would ask, we could easily explain it to them. Although, siyempre, maintindihan naman ng ating po mga client na hindi naman talaga natin inaral yung mga detalye po niyan, pero at least we have what we call the working knowledge. Okay. So kung wala ng tanong, I will have to remind each and every one of you to be mindful sa inyo pong mga assignment at particularly yung video assignment po ninyo, part po ng inyo pong for submission. And to those among you na mga kasamahan natin na mga nasa June na batch, you don't have to come out with a new video. You just send me yung inyong ginawa dati. That will be enough. But for those regular students for December examination, then you are required to submit as part of your fulfillment na inyo pong graduation requirements. Graduation talaga. Dito po sa ating training program, LMT Training and Review, start working on your video, no? Ano po yung nakapaloob po sa video? Yung po yung bumubuo na inyo pong 3 stages of massage, no? The pre-massage, the massage proper, and the post-massage. At yung inyo pong bulk na inyo pong presentation na 5 basic stroke manipulation ay matatagpuan doon po sa inyo pong massage proper. And by the way, when you prepare your video, you simulate po niyo lahat. Kayo po ang magpe-perform, meron po kayong model at meron po kayong assessor at lahat po yan dapat nakikita sa frame, paano po nag-interact, no? And then you try to mimic what will gonna happen sa DOH, no? Ibig sabihin nun, ano yung panimula, ano po yung gagawin sa pre-massage, ano po yung gagawin sa massage proper at maging ano po ang gagawin sa post-massage, no? And ang inyo pong kasuotan ay hangga't maaari po ay nakasuot po kayo ng scrub suit. Ano po? Sa exam ng DOH kasi, puting scrub suit po yung gagamitin. Sa written exam pa lang po, puting scrub suit. At pagdating sa inyong oral practical, puting scrub suit. No? Pero in preparing your video for submission, pwede na po na any scrub suit, pwede na po niyong suotin at maging bahagi po ninyong props. Ayan po. Okay? Someone was raising her hand. Sino pinagtatas ng kamay kanina? Parang nawala. Ayan. Do you have any clarification or question regarding yung video? Hindi pa po ako nagsiset po ng deadline ng submission pero starts working on it now. Aaralin ko pa po kasi meron pa po kayong parating pa po na inyo po midterm exams and the final exams. And tulad ng sinabi po natin, lahat ng regular students, pag sinabing regular students, you're enrolled for the December batch exam. Batch December po kayo. That means lahat po ng ating exams ay inyo pong papasadahan at kailan ipasa nyo po. Pero kapag kayo po ay batch June, supposedly nag-exam po last June, I will exempt you from your prelims tsaka sa inyong midterms, but you have to take and pass my final evaluation, no? My final examination. Ayan po yan, ha? Sige po. So, aral-aral po and then make sure that you study well at yung mga nagpa-practice, yung mga kasama po natin na hindi pa mo bihasa sa masahe, kailangan po niyo mag-double effort. Kailangan po ninyo talaga mag-spend na extra effort para i-master nyo po yung 5 basic stroke manipulations upang sa gayon ay maging kampante yung puso ninyo, lalo na ako bilang your instructor pagdating sa DOH. Kasi ika nga, walang substitute kasi sa practice. No? Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kung wala kang practice, talagang sasablay ka pa rin sa DOH. Lalo tigit na ang inyo pong 5 basic stroke manipulation ay ano po yan, no? Malaking sa inyo pong oral practical exam, almost, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi nila binago ng DOH, almost mga 60% na inyong grade ay magmumula sa inyong 5 basic stroke manipulations. Ayan po. So, yun po yung mahalagang paalala natin. At parang pandagdag ko na rin po, to those among you na hindi pa rin po nakapag-settle na inyo po monthly na tuition. No? May monthly tuition po kayo na kailan nyo i-settle. You have to settle it. And like what I said na rin, huwag nyo pong gamitin po yung ating pong old na GCash account. No? Yung old GCash account, you don't use that. I don't use that anymore. At yung gagawin nyo pong GCash account in case that you have to settle your payment, this
account number ay 0969-204-3324. And you make sure that my initials, Benjamin Eugenio, will appear sa inyo pong GCash na payment payment proof. Payment proof ba 'yon? When you do your payment, no? So Benjamin Eugenio po. Ayan po. Okay, so having said that, may humabol si Rodmark pero palabas na tayo. Again, I'll see you tomorrow. And by the way, since for the past few days medyo na-realize ko yung schedule natin ay, nagkakaroon na ako ng tightening of schedule. I am thinking and praying na baka i-move natin, I do not know if you agree with me, i-move natin yung ating regular daily schedule from 12 o'clock to 1 o'clock to 7 o'clock to 8 o'clock. No? Ulitin ko ha. Please consider, baka i-move ko, hindi lang baka, I'm planning to really move the schedule for the next remaining time. No? Kasi ang training natin hanggang October. No? First week of October will be done. No? Actually, September pa lang, almost done na tayo. No? So, we're just barely a few weeks left. And yung ating classes sa spam management course, nakiusap na po ako, instead of Saturday, 12 o'clock to 1 o'clock, nakiusap na po ako kung pwede i-move natin ng 7 o'clock to 8 o'clock. Okay? And eventually, hopefully, by anytime this week or next week, of course with your consent, no? Pag majority po ay mag-object, then wala akong choice. No? I will have to stick on the 12 o'clock to 1 o'clock schedule. Ang akin naman po, kapag hindi nyo po mahabol po yung schedule natin sa ating training, I always make sure na meron po tayong video, in-upload po natin. And yun po, pwede nyo po masusundan po doon. No? Ulitin ko po, I am praying and planning to move our schedule from instead of 12 o'clock to 1 o'clock to 7 to 8 p.m. No? 7 to 8 p.m. Ayan. Kung mahirapan po kayong sundan, yung ating pong schedule na yan, then asahan nyo po na may upload po natin yung ating pong YouTube na video na pwede nyo po masundan yung ating pong training and review. At pakiusap lang po sa mga maagang pumapasok, I appreciate you reminding me two things, no? Reminding me about the audio and reminding me about the video recording. Ayan po. No? So kayo lang po aking maasahan na magre-remind because there are times na sa aking excitement na magsimula na magturo, nakakalimutan ko po mag-record. Pasensya na po. Ayan, tawang-tawa si Miss Leilani. Sabi niya, oo nga. excited ako magturo no? Ayan, nakakalimutan ko mag-record. Tapos maalala ko midway. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating session. Okay, so maraming salamat and see you again tomorrow sa ating pagpapatuloy ng ating organ systems. Huwag kayong mag-alala, hindi naman mahirap talaga ang anatomy physiology. No? Madali lang po siya. Ang mahalaga lang po is that you just try to, sabi nga ng mami ko kagabi, ng aking mother dear, sabi niya kasi nanonood siya nung palabas dun sa ano bang channel yun? Sa TV. Yung parang pagalingan ng current events ng mga ganun-ganun. Lagi sinasabi ng mami, yan, kaya magaling yung taga-UP niya kasi sabi niya nagbabasa siya, madalas siya magbasa, nag-aaral siya, yung ganun. Ganun din sa inyo, di ba? Kapag madalas kayo nagbabasa, madalas kayo nakikinig, madalas kayong nagre-review, ayan, maging matalino talaga kayo. No? Kasi ang ating topic naman, paulit-ulit lang yan eh. No, paulit-ulit lang yan. Pagka nasanay ka, laging naging part na ng system mo yan. Sabihin ko nga sa inyo, madalas sinasabi ng mga estudyante ko, Sir, namimiss ko na yung training kasi nag-aaral talaga ako dati. Talaga mamimiss mo yan kasi yan yung time na marami ka natutunan. Tsaka tulad sinasabi ng karamihan, di ba? Knowledge is power. No? Sa ating trabaho kasi, kailangan marami kang alam.
no? Pag marami kang alam, kumpiyansa ka, no? Pagka lalo na yung mga client natin, no? Minsan kasi binabara tayo ng client natin kasi tipid tayo sa knowledge, tipid tayo sa kaalaman. Pero pag maramdaman ng client natin, ako ang daming alam nung therapist ko, marami siyang nasasabi, marami siyang na-explain. Mahiya yan, no? Magtitip sa atin ng 20 pesos. 'Di ba? Mahiya yan, eh. Oo, lalo pag inexplain mo ng mga bagay patungkol sa mga anatomy, physiology, no? Na-explain mo ng maayos ang gano'n. Lalo na pag dumating ka na sa microbiology, no? Pagka diniscuss mo na yung mga iba't ibang mga ukay-ukay niya, mga staphylococcus, mga gano'n, ay talagang mamamangha yan at mahihiya na yan magbibigay ng mababang tip. Anyway, so yan lang po, yung aking paalala po sa inyo, continue studying and reading your lessons and make it a point to study regularly. No, wag mong kasi minsan ang problema natin kapag irregular yung pagbabasa at pagre-review, lalo na kung hindi ka nagno-notes, no? Kailangan may notes ka eh. Kung wala kang libro, magno-notes ka, mag-prepare ka lagi ng notebook na doon mo sinusulat yung lessons. And then you try to really recall every day. And then mind you, pagdating na exam, parang ano na lang yan, no? It's like already a walk in the park. Ika nga, pala kang namamasyal sa luneta. Okay, so maraming salamat. God bless and see you again tomorrow. Bye for now.